Diyos ko, tulungan mo akong makahuli ng isang kahon ng ginto. Ang huling ito ay siguradong malaki. Joe, how yun? Alam kong makikita kita rito. Mahal, bakit ka nandito? Ganito na ang nangyayari at nangingisda ka pa rin? Ako? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Gusto kong makipaghiwalay. Araw-araw kang nangingisda dito? Anong kinabukasan ng mayroon ka? Wait. Sinabi ko na sa iyo, ang asawa mo ay talagang walang kwenta. Sino ka? Ako si Gao Zihao, ang binatang ginoo ng pamilya Gao, isang taong hindi mo kayang awayin. Ikaw? Ano ang relasyon mo sa aking asawa? Naiintindihan mo na ba? Ang asawa mo ay talagang tanga. Pagkasama na tayo ng matagal na at hindi niya napansin kahit ano. Sige, ikaw, Ye Weiwei. Sabi nila, ang isang araw na pag-aasawa ay nagbubuklod ng 100 araw ng kabutihan. Pagkatapos ng 5 taon ng pagmamahal sa iyo ng buong Tumahimik puso, ka, bulag ako nang pakasalan ka. Pero binatang Ginogaw ay maaaring magbigay sa akin ng lahat ng gusto ko. hindi ba sinabi ko sa iyo? Magiging mayaman na ako sa madaling panahon. Magkano ang maaari mong kitain sa pangingisda? Talaga bang iniisip mo na ang pera ay mahuhulog mula sa langit para sa iyong pulutin? Weiwei, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Tigilan mo ang kalokohan. Pirmahan mo ang mga papeles ng diborsyo ngayon din. Ilagay mo lang ang iyong pirma dito. Sigurado ka ba dito? Huwag kang magpatumpik-tumpik. Kung ikaw ay isang lalaki, gawin mo na agad. Ito ang pinakamasamang pagkakamali na nagawa mo sa iyong buhay. Huwag kang lumapit sa akin para magmakaawa mamaya. Pagsisisihan mo ito. Ikaw? At ako? Malapit na akong mabuhay ng buhay ng mataas na uri. Mahal, huwag mo siyang pansinin. Tara na. Mahal, huwag mo siyang pansinin. Ero. It's pa. Ito ay isang koi. Isang 300 gin na higanteng koi. Isang koi, ang tanging higanteng koi sa buong mundo. Ito ay sumisimbolo ng swerte at kayamanan. Ang bagay na ito ay maaring ipagpalagay bilang isang banal na hayop sa labas. Hindi pwede. Kailangan kong kumuha ng track para ilipat ito. Tatay, tingnan mo ang langit. Wow, ang kakaibang pangyayari sa langit. Mukhang may sumpang maswerte na lumitaw. Hi. Ano yun? Ang laking isda. Sa tingin ko ay sasabog ang world record. It's so exotic, Koy. Binata, ikaw ba ang humuli nito? Oo. Sa edad kong ito, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking koy. Tatay, nakakatakot ang laki ng isdang ito. Hi, ano ba ang kala mo? Perpas, malaki in koi, mas bakhal shit, ito, isang top grader na koi na may dalisay na lahi ay maaaring makakalaga ng million. Ang koi na ito ay parang isang espiritu. Binata, talagang kahanga-hanga ka. Kailangan kong maghanap ng truck kaagad para dalhin ito sa lungsod. Kung hindi, ang koi na ito ay mamamatay sa dalampasigan. Hoy, huwag mong subukang sirain ito. Bibilhin ko ang koi na ito. Well, magkano ang may aalok mo? 30 milyon. Ano? Medyo mababa. Paano kung 60 milyon? Pwede ba yun? 60 milyon? Binata, tulungan mo ako. Ipapalagay na lang natin na ito ay pakikipagkaibigan. Ang isdang ito ay talagang nagkakahalaga ng ganito? Susmario Sep. Mukhang napakahalaga ng isdang ito. Wala kang dapat ikabahala. Ito ay ang chairman ng Jiang Group. Hindi kanya lolokohin. Jiang Group? Hindi, ikaw ay...
ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Grupo Jiang, ikaw ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ako. Ibenta ko sa iyo ang isdang ito. Sige. May utang na loob ako sa'yo. Bugfasis kailangan ka sa hinaharap. Sabihin mo lang ang pangalan ko, Jiang. Ginoong Jiang, salamat Ginoong Jiang. Ang pangalan ko ay Zhou Haoyun. Matagal ko na hindi nakita ang tatay na masaya. Ginoong Jiang, kanina may nahuli ako na iba. Pasensya sa abala, pwede mo tingnan? Sige, bilis. Ginoong Jiang, tingnan. It's recent source. Pero, ang dugo ay napakagaling. Parang ginamit ito ng mga maharlika noon. Ang bagay na mabaho, pwede itong tawaging antigo? Antigo na mayroong taong sa kasaysayan. May halig ba sa collection? Bibilhin mo? Sige, 3 milyon ang alok ko. Ibenta ko sa iyo. Hindi tatay, bakit lahat binibili mo? Sana akong alam mo. Basta antigo may halaga sa collection. Tama ang Uncle Jiang, makikita mo sa isang tingin, Uncle Jiang ay mahusay collector. Tamos pera para sa koi at antigo. Maraming salamat. Ano pang magandang bagay na huli mo? Dalhin mo lahat sa akin. Meron pa ako ng isa. Ginoong Jiang, tingnan. Tatay, ano ang problema? Ang hindi malambot at malinis ang kulay. Malambot sa hawak, parang may dugo na dumadaloy sa loob. Ang kulay, ang pagkukulay, ito ay tunay na walang halaga. Isang pambihirang kayamanan. Tatay, hindi ka mali, tama? Kung hindi ako nagkakamali, ito ay gawa sa Heshibi, ang Imperial Seal in China. Ano? Matalas ang mata ng matandang ito. Marunong talaga siya. Ito, ikaw din ba ang nakahuli nito sa tubig? Oh, Narinig ko yan. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Nung malaking sunog sa Xuanwu Tower, ang maalamat na kayamanan ito. Nawala nang walang bakas. Sino ang mag-aakala na muling lilitaw ito? Ginoong Jiang. Bibilhin mo ba ito? Walang katumbas na halaga ang kayamanang ito. Hindi ito masukat sa pera. Sige. Kung ipagbibili mo ito ng padaskol-daskol, tiyak na pag-iinteresan ka ng masasamang tao. Tup, itunay na kayamanan. Ginong Joe, ang galing mo talaga. Hoy. Ilang dekada na sa negosyo ang tatay ko. Hindi ko pa siya nakita. Natawaging ganyan ang isang taong hindi niya kakilala. Ginoong Jiang, kayo na ang magsabi. Basta't mabenta ko ito ng mahal. Ewan, ang kayamanang ito. Hindi ko kayang lagyan ng presyo. Walang katumbas ang halaga nito. Kung gayon, Ginoong Jiang, ang ibig niyo bang sabihin ay, Gusto mo ba ng asawa? Hoy, wala akong anak. Pinagkasundo ko na ang anak ko sa'yo, di ba? ano yon? Tatay, hindi ba't nagloloko ka lang? Hoy, anong alam mo, ang Imperial Jade Seal ay mas mahalaga pa sa aming Jiang Group. Ang ganitong uri ng kayamanan ay maaring mahulog. Saan ka makakahanap ng ganyang talento? Ngunit Ginoong Jiang, kakadiborsyo ko lang. Uy, pasikat ang mga lalaking may asawa. Alam mo ba kung ano ang responsable? Mas mature din. Hoy, Ginoong Jiang, pasensya na sa sinabi mo. Kung gayon, itong asawa, gusto mo bang pag-isipan ko muna? Sige, mababa ba ang tingin mo sa anak ko? Hindi si Binibining Jiang ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buhay ko. Usapan na yan. Ikaw ano? Mula ngayon siya ang magiging tagapagmana ng aming Jiang Group pumunta sa kumpanya para magsanay bukas. Hoy, salamat Ginoong Jiang, salamat Ginoong Jiang. Tatay, bakit mo ipinagbibili ang anak mo? Well, tama ang kutob ko. Malayo ang mararating ng lalaking ito. May pakiramdam ka sa lahat ng bagay. Dito na tayo habang buhay. Tatay, ayaw ko. Gigilitin mo ako. Heto ang card ko. Pwede mo akong tawagan kung may kailangan ka. Sige Binibining Jiang. Basta't mahulog ako sa mas maraming pambihirang kayamanan, hindi magtatagal at yayaman na ako.
Joe Haoyun, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para mag-withdraw ng pera. Magwi-withdraw? Tingnan mo nga ang sarili mo. Sinabi sa akin ni Weiwei ang lahat. Saan ka pa kukuha ng pera? Mamamayan ako. Ano yung problema sa pag-withdraw ng pera? Ito Galing sa Jiang Group. Hindi naman sila magsisinungaling sa akin, di ba? Bilisan mo, magwi-withdraw ako ng pera. saglit lang po. Unit 10,000. Diyos ko, sana naman hindi peking card ito. Anong nangyayari? May nanghuhold up ba sa bangko? Anong nangyayari? Hulihin siya. Huwag niyo siyang pakawalan. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Ito ay Supreme Black Gold Card. Saan mo nakuha ito? Joe Haoyun, alam mo ba na labag sa batas ang pagnanakaw ng Black Gold Card? Hindi ko yan ninakaw. Akin yan. Heto, ibabalik ko na ang card mo. Sa buong Jiangcheng, hindi lalampas sa 3 tao ang may-ari ng card na ganito ang kalidad. Sino ka ba? Ibinigay sa akin yan ng ibang tao. Alam mo ba kung magkano ang pera na nasa card na ito? Sa tingin mo ba may magbibigay ng mahigit 60 milyong piso sa'yo ng walang dahilan? Sa 60 milyon. Ang yaman naman yan. Akin talaga to. Paalisin mo muna ako. Papuntahin ko ang isang tao mula sa Jiang Group para magpatotoo para sa akin. Jiang Group, ano? Sus, kung hindi mo malinaw na maipapaliwanag ang sarili mo ngayon, hindi ka aalis kahit saan. Naghanda ka pa ng ganyang peking business card. Mukhang hindi ka naman pala ganoon katanga. Hintayin mo lang. Hello, ako to. Anong problema? Nahuli ako habang nagwi-withdraw gamit ang card mo. Sabi nila, ninakaw ko raw. Ano? Kuya Joe, papunta na ako dyan. Tito Jiang, ang card mo. Tigilan mo na yung pagpapanggap. Halika rito ngayon din kung may bayag ka. Sasagasaan ko kayong lahat ng isang bagsakan. Sige, bini-bini, nandyan kami sa loob ng 10 minuto. Ibalik mo sa akin. Ahan Changde, anon loob mong apihin ang magiging tagapagmana ng Jiang Group. Ay malamang sawa na yan sa buhay. Tatay, huwag kang magalit. Ako na ang bahala. Bilisan mo. Bumaba ka at huwag kang gagalaw. Wala akong nilabag na batas. Wala kang karapatang tratuhin ako ng ganyan. Tumigil ka sa pagsigaw. Sinong nagsabing gumalaw ka? Diyan ka lang. Huwag kang magsalita. Tinahilan mo yan. Karapat dapat sa'yo yan. Pagdating ng mga tao ko, magsisisi ka. Weiwei, may kwento ako na nakakatawa para sa'yo. Nasa malapit lang ako sa bangko mo. Anong problema? Asawa mo. Hindi, ex-asawa mo. Kakaiba talaga siya. Anong nangyari sa kanya? Ninakaw niya ang Black Gold Card para mag-withdraw ng pera. Nahuli siya ng security namin. Sige, pupunta ako ngayon. Saan siya? Nakaupo siya sa sulok doon. Joe Haoyun, hindi ba sinabi mo na magiging mayaman ka na? Paano ka napunta sa ganito? Tinawag ko na ang pulis. Papahuli ko ang loser na to sa 1 minuto. Pakawalan mo ako ngayon o magsisisi ka. Sabihin mo nga, saan mo nakuha ang Black Gold Card na to? Sinabi ko na sa'yo, binigay sa akin ng Jiang Group. Tingnan mo ang sarili mo. Mahirap kang tanga. Kilala mo ang isang tao mula sa Jiang Group? Ito talaga ang Supreme Black Gold Card ng Jiang Group. Paano napunta sa isang pulubi tulad mo? Ikaw, Young Master Gao, mahigit 60 million ang laman ng card na to. Ganon karami? binigay sa akin ng Jiang Group para sa mga isda na nahuli ko at mga antiques ko. Ang mga walang kwentang isda na nahuli mo? Anong halaga nila? Kahit ibaon mo ang mga ninuno mo, mahirap ka pa rin. Saan mo makukuha ang mga antiques? Wala kang pakialam. Ikaw, nag-daydream ka lang araw-araw. Ye Weiwei. Nakita ko ang tunay mong pagkababae.
Jiang, ito ang Jiangcheng Foreign Investment Bank. Zhou Haoyun, ang future heir ng Jiang Group. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob na mang-api sa kanya. Yo Weiwei, nakita ko talaga ang klaseng babae na ikaw. Kapag dumating ang mga tao mula sa Jiang Group, papaluhod ko kayo at ang lalaki mong kasama at magsisisi kayo. Master Gao, tingnan mo siya. Napakasama niya. Huwag kang mag-alala, baby. Papag-aralan ko siya. Palayain mo siya. Basakit sa nabi. Bakit mo sinasaktan ng mga tao? Oo, hindi na dito sinasaktan ng mga tao. Ano ang tingin mo? Umalis ka. Zhou Haoyun, isa kang katatawanan. Ba't mo ako kita ulit? Kung hindi, sa tuwing makikita kita, sasaktan kita. Ako, hindi ko hahayaan ang mga ginawa mo. Talagang wala kang masabi na maganda. Sabihin mo, Master Gao, pasensya na. Patawarin mo ako. Ikaw, sa pangarap mo lang. Hindi mo sasabihin? Hindi sasabihin, kaya paparusahan kita. Ganito, pagbilang ako hanggang 3, lumuhod at humingi ng tawad. 3, 2, 1. Tigalan. Tapos ka na. Ano ginagawa mo dito, anak? Dad, bakit ka narito? Anak ang walang utang na loob, saan-saan ka ba nagkakagulo? Hindi siya galing sa pamilya Jiang. Tatayin, siya ang may gawa. Inapi niya ang babae ko. Tito, itong lalaking ito. Sige, tama na. Huwag mo nang ikwento sa akin ang gulo-gulo mong mga problema. Tatay, ang ibig mong sabihin? Kakakuha ko lang ng balita, ang binibini ng pamilya Jiang ay papunta na rito para makipagkita sa isang mahalagang tao. Nakikita mo? Baka naman, Para sa akin talaga siya pupunta. Naiintindihan ko na. Siguro itong lalaking ito, hinakaw ng lalaking ito, ang Black Gold Card mula sa Jiang Group. Nandito ang binibini para humingi ng paliwanag. Magaling. Pagdating ni Miss Jiang, tiyak nagagantimpalaan tayo niya. Ako ang unang nakahuli sa kanya. Pumunta siya sa bangko para mag-withdraw ng pera. Anong pakialam mo? Umalis ka na dyan. Ang lakas ng loob mo. Nangahas kang magnakaw ng Black Gold Card ni Miss Jiang. Sabi ko sa'yo, ibinigay sa akin ng Jiang Group. Hindi ko ninakaw yon. Pigilan mo ang kalokohan mo. Iyon ang nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Paano nila may bibigay ng isang napakahalagang Supreme Black Gold Card sa iyo? nahuli ka namin ng harapan at ikaw ay nagkakaila pa rin. Pagdating ni Miss Jiang, malalaman mo ang katotohanan. Ang kahihiyan na idinulot mo sa akin ngayong araw. Pababayaran ko sa iyo ng 10 ibayo, 100 ibayo. Tingnan mo siya, nagmamataas pa rin. Kayo, turuan ninyo siya ng leksyon. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Sumigaw ka, ang yabang-yabang mo yung kanina. Zhou Haoyun, katawa-tawa ka talaga. Hindi kita palalampasin. Ibigay mo sa akin. Akala mo matapang ka, ha? Matapang, pipilayan ko ang bunganga mo. Tumigil. Tigil. Nandito na ang binibini ng pamilyang Jiang. Itago muna ang mga pamalo. Huwag ninyong saktan ang binibini ng pamilyang Jiang. Nandito na ang may-ari ng Black Gold Card. Tingnan natin kung paano ka pa magiging matapang. Sana. Manatili kang ganyan ang ugali mo mamaya. Dito sa Jiangcheng, tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na maging ganyan kaabala. Sino ang gumawa nito sa kanya? Binibining Jiang, narito ka na rin. Sino ka? Ako si Gao Chongshan mula sa Gao Group. May pakikipagtulungan ng ating dalawang pamilya. Binibini. Ito ba ang hinahanap mo? Ang Black Gold Card? Bakit nasa iyo ang card na ito?
Ako. Binibining Jiang, sinubukan niyang nakawin ang iyong card para mag-withdraw ng pera. Buti na lang at agad kong nalaman. Kung hindi, ang pera mo ay nanakaw na at naubos na sana niya. Binibining Jiang ang ganitong klaseng magnanakaw, tinuruan ko na siya ng leksyon para sa iyo. Tumawa ka na lang. Hindi magtatagal, hindi ka na makakaiyak ng maayos. Ibig mong sabihin, ikaw ang humuli sa kanya? Ikaw ang nanakit sa kanya? Oo. Tama. Dapat ang lahat ay mga saksi. Bakit ko nararamdaman na galit si Binibining Jiang? Ninakaw ang kanyang napakagaling na black gold card. Paano siya hindi magagalit? Mabuti. Napakagaling ng ginawa ninyo. Salamat Binibini. Ito ang dapat naming gawin. Binibining Jiang, nakita mo naman ang nangyari ngayon, di ba? Nakikita ko. Ang paghamak na dinanas ko ngayon, babayaran nila ng 10 beses. Ang kahihiyan na dinanas ko ngayon, babayaran nila ito ng 10 beses. Anong lakas ng loob mo? Anong lakas ng loob mo na magsalita sa young lady ng Jiang family ng ganito? Oo nga, walang galang na tanga. Bastardo. Miss, tuturuan ko siya ng isa pang leksyon para sa iyo ngayon. Kasalanan ng Jiang family. Paano mo gusto silang tratuhin? Hoy bata, may connection siya sa Jiang family. Dad, hindi ko rin alam. Kilala talaga siya ni Miss Jiang. Miss Jiang, ikaw ang bahala. Bibigyan ko kayo ng kasiyasyang sagot. Sino ang nagsabi na kayang talunin ako sa isang pagkakataon? Sa tingin ko malaki ang pagkakamali ko. Wala itong kinalaman sa amin. Siya ang nagsimula. Hindi ako. Siya nga. Siya na Oo, siya nga. talagang siya. Ang Jiangcheng Bank bilang foreign-funded bank, ganito ba ang pagtrato ninyo sa mga bisita? Hindi mo ako dapat sisihin dito. Isang mangingisda lang siya. Sino ang mag-aakala na siya'y magiging importante? Mangingisda? Sino ang mag-aakala na siya'y magiging successful? Mga guard, Narito kami, miss. i-withdraw ang lahat ng pondo ng grupo sa bangko. Kahit ang huling sentimo. Opo, ma'am. Miss, please, wag mo itong gawin. Ini-withdraw ko ang sariling pera ko. Kailangan ko ba ng permiso mo? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Karapat-dapat lang sa iyo. Tapos na ako. Kapag i-withdraw ng Jiang family ang investment nila, siguradong tanggal ako sa bangko. Simula ngayon, ang lahat ng kooperasyon sa Gao Group ay tinigil. Ano? Ano? Miss, ang ating dalawang pamilya ay may 10 milyon na kooperasyon bawat taon. Hindi mo masisira ang ating relasyon dahil lang sa isang ordinaryong tao. Ordinaryong tao? Oo, ordinaryo lang siya. Miss, pag-isipan mo ng Wala sa inyo ang nakakaalam kung sino siya, di ba? Siya, Zhou Haoyun ang magiging tagapagmana ng Jiang Group. Ano? Ang pananakot sa kanya ay paglaban sa buong pamilya Jiang. Tapos na tayo. Anong gagawin natin? Excuse me, ako ay kasintahan din niya. Huwag kang magmayabang. Sige, tatahimik na ako. Imposible. Kailan ka naging manugang ng pamilya Jiang? Miss Jiang, paano ka nagkagusto sa biro na ito? Anong yung masasabi ko? Ako lang ay nakakabighani. Paano ka nangahas mga pi sa tagapagmana ng Jiang Group? Ang galit na ito ay dapat malutas ngayon. Yun daw. Paano? Takot na ngayon, di ba? Ang pamilya Jiang ay malamang ugat sa Jiangcheng. Kung sila ay iyong sasaktan, ang aking dekada ng pagsusumikap ay mawawala. Young Master Joe, ibig kong sabihin, Young Master Joe. Ito ay anunsyan sa pagkakaunawaan lamang. Tayo ay magkakampi. Tumahimik ka. Hindi ako sa iyong panig. Miss Jiang, bulag kami kanina. Hindi ka namin nakilala. Humihingi kami ng paumanhin. Tatanggapin na namin ang anumang parusa. Walang reklamo. Ikaw, halika rito. Ako? Tinatawag ka ni Miss Jiang. Halika rito ngayon. Sampalin mo siya. Hindi ako nangangahas. Pangahas ka. Sinuntok mo ako. Binatagaw, ito po ay si tatay po ang nag-utos sa akin. Tatay, bakit mo ako sinuntok muli? Nasaktan mo ang pamilya Jiang.
Kailangan mong tanggapin ang parusang ito. Ano pang hinihintay mo? Tuloy lang. Zihao, huwag mong sisihin ang tatay mo sa pagiging malupit. Hindi natin kayang makipag-away sa pamilya Jiang. Wala na ako. Si Zhou Haoyun ay nangahas pang harapin ng pamilya Gao. Hindi niya ako palalayasin. Masyadong mahina iyon. Nangangiliti ka ba sa akin? Mas malakas pa. Mabagsik si Binibining Jiang. Pero gusto ko iyon. Tumigil ka. Malakit malakas ka. Paano't wala kang lakas? Halika rito. Umalis ka na dyan. Opo, Binibini. Tingnan mong mabuti. Naku, ang lakas ng magiging asawa ko. Ang galing niya. Zhou Haoyun. Imposible. Kung pakakasalan ko siya, hindi siya magiging asawa ko. Magiging ninuno ko siya. Ang mukha ko. Naiintindihan mo? Opo. Ikaw ang gumawa. May problema? Hindi po. Tatay. Anak. Magtiis ka lang. Tatay. Ang nanpin ko. Buti na lang trabaho lang ang mawawala sa akin. Grabe naman ito. Yung lakas na iyon, kung ako ang tinamaan niya, siguradong magkakapasa ako. Binibining Joe, nasisiyahan na po ba kayo? Hindi masama. Ako ay medyo nasisiyahan. Kung nasisiyahan na po kayo, di. Sige, hampasin mo pa siya. Sabi ko sa iyo, gagantihan kita ng 100 beses. Ilang beses pa lang namin siya hinahampas. Malayo pa tayo sa 100 hampas. Hampasin mo. Pero, Ikaw, halika rito. Binibini. Siguraduhin mong hampasin mo siya. Kapag nagkamali ka ng 1 beses, ako ang hahampasin sa'yo. Opo, opo. Hindi mo ba maintindihan? naintindihan ko po. Anak, Tatay. magtiis ka. Kaya the coin said, Magkunwari kang hindi mo ako nakita. Natapos na ang pamilya Gao. Ngayon naman ang kanyang pagkakataon. Paano mo gustong asikasuhin siya? Mahal, talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Mahal. Tumigil ka sa kakulitan. Sino ang asawa mo? Magkakilala ba kayo? Hindi niya alam na napangasawa na ni Zhou Haoyun noon. Ito ang perpektong pagkakataon. Miss, hindi ba sinabi sa iyo ni Haoyun, ako ang dating asawa niya? Sinasabi niya ang totoo. Haoyun, paano mo nagawang magsinungaling sa binibini at sabihing hindi ka pa ikinasal? Iwaiwai. Hindi mo lang matanggap na maganda ang kalagayan ko ngayon. Nagkakamali ka sa akin. Gusto ko lang malaman ng binibini ang tunay na ikaw. Sige. Tulad ng nakikita mo, siya ang dating asawa ko. Ang pamilya Jiang ay pinahahalagahan ang reputation ng pamilya higit sa lahat. Hindi nila tatanggapin ang isang lalaking may asawa na. kapag itinakwil na siya ng pamilya Jiang, ipapakita ko sa kanya kung ano ang kaya ko talunan. Dapat kitang pasalamatan sa pagurong mo. Kung hindi, hindi ko sana nakilala ang isang lalaking kagaya ni Haoyun. Ikaw, Noong unang pagkikita namin, sinabi na sa akin ni Haoyun na kakadiborsyo lang niya. Malta, ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Ano? Huwag mong subukan ang swerte mo. hindi ito ang dapat mangyari. Bakit hindi siya galit? Gago, ano bang uri ng gayuma ang ginawa niya sa binibini ng pamilya Jiang? Magaling ang pag-arte. Ikaw rin. Pero sa totoo lang, ang pangit ng kinain mo nun. Hindi mahalaga kung ano ang kinain ko noon,
Ngayon ikaw na ang mayroon ako ang aking buong piging. Ikaw ang katatawanan. Oo, tama. Ako ang katatawanan. Paano mo ako gustong lutuin? Bastos, anong pinagsasabi mo? Sinasabi ko lang ang totoo. Paano mo siya gustong asikasuhin? Well, Swerte. Patawarin mo na ako ngayon, hindi na ako uulit. Ang kahabag-habag ng iyak niya. Patawarin mo na siya. hindi siya humihingi ng tawad. Takot lang siyang mapalo. Kasama ko si Young Master Gao noon ay para lang ibahagi ang pressure mo. Wey. Ang kiyang pangangaliwa mo, pinapaganda mo pa ang dating. Nakakasuka ka. Paano may taong ganito kalakas ang apog sa mundo? Siguradong patay na ako ngayon. Umalis ka na ngayon din. Huwag mo akong pilitin. At huwag mo na akong muling makita. Ano? Ayaw umalis? Di manatili ka at mag-usap tayo. Aalis na ako ngayon din. Hindi ko inaasahan yon. Ang romantiko mo pala. Nung siya'y nandaya, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Bakit mo siya pinatawad? Ayoko lang maging isang taong walang puso. Bukod pa riyan. Dahil sa ugali niyang spoiled. Ang mundo na ang bahalang parusahan siya para sa akin. Mas malakas pa. Naayos na ba ang problema ni Hao Yun? Tapos na. Ayos, may auction banquet sa Jiangseng bukas. Lahat ng importanteng tao ay pupunta. Tandaan mong imbitahan si Hao Yun. Dad, ordinaryong tao lang siya. Pagdadala mo sa kanya sa ganitong okasyon ngayon, hindi ba hindi tama? Siya ang magiging heir ng Jiang Group, ang magiging asawa mo. Bakit hindi tama? Pero, Desidido na. Tanong mo si Hao Yun kung may mga treasure siya na madala. Hindi ka kumain? 48, 49, 50, 51, 52. Pwede ba lakasan mo? Anong problema? Ano ba? may auction banquet sa Jiangcheng bukas. Gusto ng tatay ko na sumama ka. Auction banquet? Oo. Kung may mga collection kang maayos, pwede mong dalhin. Sige, siguradong pupunta ako. Ang auction, tamang panahon para magbenta ng mga treasure. Pero una, kailangan kong makakuha ng maganda. Oo nga, bakit ka pumunta sa bangko ngayon para mag-withdraw? Gusto kong dalhin ang pera sa probinsya. Ang probinsya ko, mas madali ang cash doon. Magkano? Hindi masyado. Punuin mo lang ang sako. Dalhin mo ang pera sa sako. Opo, ma'am. Pwede ba lakasan mo? Ha? Miss, nandito ang pera. Wow, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera sa buong buhay ko. 3 milyon lang yan. Ang Jiang Group na mamamana mo sa hinaharap ay halos 10 bilyon ang halaga. Aray. Medyo mabigat ito. Kausap kita. Ha? Anong sinabi mo? Hindi na, kunwari wala akong sinabi. Huwag kang ganyan, mahal. Oy, Zihao. Bakit ka hinimatay, Zihao? Young Master Joe, tingnan mo, nawala ng malay si Zihao. Baka dapat tumigil na tayo sa pagpalo sa kanya. Hoy, ilan na ang napalo natin? 58. Hoy. Nagkukunwaring walang malay? Huwag mo akong sisihin. Sige. Kunin mo yung magandang timba natin para sa pangingisda. Ngayon na. Ibuhos mo sa kanya. Kita mo? Gising na siya ngayon. Zihao, ano siya nangyari? Ang sakit ng mukha ko. Anong nilagay mo sa tubig? Wala naman. Asin lang. Pang-disinfect yan para sa isda. Hindi ko alam na ganito ka pala kasinop. Natutunan ko lang sa pinakamagaling. Sa'yo ko natutunan yan, mahal. Dinagdagan pa ng asin ang sugat. Halimaw talaga si Joe Hao Yun.
Dahil gising ka na, ipagpatuloy ang pagpalo sa kanya. 48 pa ang natitira. Zihao, tiwala lang konti na lang. Tara na. Handa ka na? 58, 50, 60, 61. Nasisiyahan ka na? Pwede na yon. Ipagbigay alam sa lahat. Wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa Gao Group. Opo, ma'am. Paano ngayon? Ang galing mo, honey. Gusto ko ito. Tapos na, tara na. Tara na. So, wala namang dahilan kung bakit sinampal si Gao Zihao. Hindi ko naman sinabing palalampasin ko sila. Ah, Ang pamilya Jiang, pinuputol ang mga damo sa ugat. Pasok ka, ako ang magdadrive sa'yo. sige, salamat, Miss Jiang. Saan tayo pupunta? Sa bahay, naghihintay sa akin ang nanay ko. Sa bahay niya, parang pagpapakilala sa mga magulang ba ito? Ano? Natatakot ba si Miss Jiang na makilala ang kanyang magiging biyenan? Sino ang natatakot? Umupo kang maayos. Hoy, hoy, hoy! Mag-ingat ka sa pagmamaneho, Miss Jiang. Tumahimik ka. Manatili kang nakaupo. 78, 79, 100. Anak, tapos na sa wakas. Tapos na sa wakas. Ang pamilya Gao siguradong hahabulin ako. Takpo. Alright. Ang sarap ng pakiramdam kapag nakahiga. Nagawa na sa wakas. Anak, nailigtas ang grupo. Ikaw pa rin ang binata ng pamilya Gao. Hindi naman nasayang ang 100 sampal na ito. Sulit ito. Hello, sino ito? Ano? Winawakasan ng Jiang Group ang lahat ng corporation sa atin. Tatay, anong nangyayari? Wala na tayo. Tapos na ang angkan ng Gao. Ang Jiang Group ay tuluyan ng pinutol ang lahat ng pakikipagtulungan sa atin. Kung gayon, para bang walang kabuluhan ng 100 sampal na tinanggap ko? Ginago lang tayo ng husto niya. Mula pa sa simula, hindi niya talaga tayo palalampasin. Zhou Haoyun. Jiang Huiyab. Kayong dalawa. Ang lakas ng loob ninyong lokohin ako. Kapag naipit ang puhunan, ganap nang wawakas ang angkan ng Gao. Sige. Kung hindi ninyo ako pahihintulutang mamuhay na maayos, hindi rin kayo mamumuhay ng maayos. Naiintindihan ko. May emergency sa kumpanya. Kailangan kong pumunta roon kaagad. Sige lang, nasa pasukan na tayo ng barangay. Kaya ko nang maglakad mag-isa papasok. Ingat sa pagmamaneho pa uwi. Mag-ingat ka. Pasensya na ito. Hahanapin kita pagkatapos ko. Sige. Kailangan kong magmadali. Bilisan mo. Mahal, irog. Nandito ba si Zhou Haoyun? Hindi ba siya kasama mo? Wala akong alam. Sabihin mo, saan pumunta yung si Zhou Haoyun na yan? Talagang hindi ko alam. Boss, si tatay ang tumatawag. Hello, tatay. Nahanap ko na ang lokasyon ni Zhou Haoyun. People, pupunta na ako roon ngayon din. Babe, dahil alam na natin kung nasaan siya, bilisan natin. Babe,
Saan ka ba nagmamadali? Show how you... Una kong aaskasuhin ang asawa mo at pagkatapos papatayin kita. Ikaw, ano ang gusto mo? Nanay, umuwi ako. Anak, bakit ka kagabi na umuwi? Nagpunta ako mangisda. Narinig ko na ang asawa mo, Weiwei, ay umalis kasama ng iba. Kinuhan pa niya ang lahat ng gamit sa bahay natin. Ayos lang, nanay. Na-divorce ko na siya. Mabuti naman. Noong una kong nakilala siya, agad kong nalaman sa mukha niya na siya ay malas para sa'yo. Palagi kang may alam na sasabi, nanay. Anak, alam ng nanay na hindi madali ang buhay para sa'yo. Simula ngayon, magtatrabaho tayo para kumita. Papagsisihan niya ito. Nanay. Ako, nakakita na ako ng pera. Tingnan. Ang daming pera. Anak, wala ka namang ginawang illegal, di ba? Nanay, lahat ito ay pinaghirapan ng anak mo sa pangingisda. Talaga? Talaga. Mabuti naman. Ang perang ito, ako muna ang mag-iingat para sa'yo. At magagamit mo ito kapag ikakasal ka na. Hindi na kailangan, nanay. Ako ay may asawa na. Tingnan mo. Ang ganda ng babaeng ito. Napakagandang babae. Mukhang napakabait na babae. Gusto siya ni nanay. Hindi mo naman ito ginagawa para lang pasayahin ako, di ba? Nanay, kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Dadalhin ko siya balang araw para makilala ka. Sige. Sige? Alam kong ang anak ko ay pinagpala. Nanay, ako ay manghuhuli pa ng isda. Babalik ako para sa luto mo mamayang hapon. Sige. Lulutuin ko ng paksiw ang isda para sa'yo. Sige, aalis na ako, nanay. Xiao Chen, naalala ko may lumang balon sa sinaunang bahay na ito. Nasaan na nga ulit? Narito mismo sa bakuran. Sige, salamat. Talaga nga, narito ito. Nahanap ko na. Binabati kita, host. Natuklasan mo ang sinaunang balon. Meron kang tray pagkakataon na manghuli ng kahit ano. Gagamitin mo ba? Gamitin. Imperial Jade Seal. Narito ang malaking koi. Ano kaya ang magandang bagay ang mahuhuli ko ngayon? May kumagat. Labing 8 palayok na pumapayag sa Dragon Lubhang matatag at makapangyarihan. Ang pinakamalakas sa buong mundo, panlabas na pamamaraan ng palayok. Pag-aralan ang kasanayang ito at maaari kang maglakbay sa mundo ng walang katunggali. Nakuha ko talaga ang 18 palayok na pumapayag sa Dragon. Kapag natutunan ko ang bagay na ito, sino pa ang mag-aapi sa akin? Ano ang nangyayari dito? Sa daan ng hangin ng palayok, ang yapak ng tigre ay nagpapanginig sa bundok. Ang palayok na nagmamalaki ay nagbabago. Pumapayag sa lahat ng hadlang tulad ng tuyong sanga. Pumayag sa Dragon. Sa ganitong kapangyarihan ng Diyos, maaari akong maglakad ng walang hadlang sa mundong ito. Cho how yun nandito ka talaga. Cho how yun. Papatayin kita ngayon. Tatay, bakit mo ako pinipigilan? Nalaman ko na ang lahat. Si Jiang Hui iyon ang nagwakas sa ating pakikipagtulungan. Ano naman?
Kausapin mo siya, Joe Hao Yun. Baka mapabago mo ang isip niya. Pero, Ano ba, ang tunay na lalaki ay marunong umayon sa sitwasyon. Kung mabangkarote ang grupo, gusto mong matulog sa kalye? good. Nagdala ng napakaraming tao. Gusto mong makipag-away? Ginong Joe, huwag kang magkamali. Narito kami para pag-usapan ng pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan. Oo. Narito lang kami para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Tingnan mo, tinanggap na namin ang paghihirap. Tinanggap na namin ang mga pag-alipusta, ang iyong galit. Dapat ay nawala na ngayon. Tingnan mo, tinanggap na namin ang mga palo, tinanggap na namin ang mga insulto, ang galit mo. Dapat wala na ngayon. Kaya ano ang masasabi mo? Binibining Joe. Pari mo bang kausapin si Miss Jiang at ibalik ang ating pakikipagtulungan? Kaya gusto mo akong maging mensahero mo. Tungkol sa pakikipagtulungan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka magtatrabaho ng walang kapalit. Ang mga tubong darating 30% para sa iyo. 30%. Hindi 50%. Makukuha mo ang halagang ito bawat taon. Sobra na iyon para mabuhay ka ng maayos. Oo, binibining Joe. 20 milyon. Bakit tayo ba na yun sa iyo ng malibig? 20 milyon bawat taon ang perang ito ay dapat akin. Ang 20 milyong ito ay talagang malaki. Talagang malaki ang 20 milyon na iyan. Napakalaki nga. Kaya, Ginong Joe, sang-ayon ka. Tungkol sa kooperasyong ito. Hindi. Ginong Joe, ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba tanga ako? Ang pamilya Jiang ay magiging akin balang araw. Bakit ko sisirain ang sarili kong interes? Akala mo ba bobo ako? Wala na bang mapag-uusapan? Wala nang pag-uusapan, huliin siya. Hindi kayo makapagkasundo. Kaya magnanakaw na lang kayo ng hayagan? Ginong Joe, huwag kang magka-misinterpretation. Gusto lang naming pag-isipan mo ng mabuti. Ngayong tuluyan na tayong nagkagalit, wakasan na natin siya ng tuluyan. Huwag nating hahayaang mabuhay pa ang pamilya Jiang. Nakuha ko tea. Marami tayo, tingnan natin kung paano ka pa rin magmamalaki. Mukhang hindi ka pa rin natuto at kasama mo pa rin ang mga basurang ito. Ikaw ay wala kang iba kundi isang aso ng pamilya Jiang. Anong karapatan mo para pagalitan ako? Ibigay mo. So, how yun familiar, di ba? Noon sa bangko. Hindi kita nasuntok, ngayon babawi ako. Walang kwenta, pumunta ka sa impyerno. Ikaw, paano ka napakalakas? Yan lang ba ang kaya mo? Wala ka talagang kwenta. Ano? Niloloko mo ba ako? Sabi na gamit lang ang kamay ang baseball bat. Ito, imposible ito. Tao ka ba talaga? Hoy, huwag kang lalapit sa akin. Ano pang hinihintay ninyo? Sugurin na ninyo siya. Pigilan siya. Supilin. Tigilan mo ang paglalaro. 18 palad na pagsupil sa dragon. Akala mo ba talaga ikaw ay isang martial arts master? 18 palad. Ikaw, alam mo talaga ang 18 palad na pumapas lang sa dragon? Imposible ang Joe Hao yun na nakasal sa akin ng 5 taon. Bakit hindi? Punyata ka. Zihao, hintayin mo ako. Hindi ikaw si Joe Hao yun. Sino ka talaga?
Ako si Joe Haoyun. Ang Joe Haoyun na iyong niyapakan. At inalipusta ng 5 taon. Nakikiusap ako sa iyo, Weiwei, huwag mo akong iwan. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Haoyun, naengkanto ako. Alam kong nagkamali ako. Binigyan kita ng pagkakataon. Papatayin talaga niya ako. Haoyun, tigil. Nanay. Haoyun, Nanay, bakit ka nandito? narinig ko. Maraming tao ang dinala ni Ye Weiwei dito. Nag-alala ako ng sobra sa'yo. Ayos ka lang ba? Nanay, ayos lang ako. Umalis na silang lahat. Talagang ayos ka? Siya. Tita, nagkita lang kami ni Haoyun nang hindi sinasadya. At nag-usap. Ganoon talaga ang nangyari. Nanay, talagang ayos lang ako. Ito na ang pagkakataon. Tita, dahil malinaw na kay Haoyun, aalis na ako. Ang babaeng iyon may masamang hangarin. Layuan mo na siya mula ngayon. Nakuha ko, Nanay. Nanay, umuwi ka muna. Maglilinis lang ako at uuwi na rin ako. Maaga kang umuwi. Huwag kang mag-alala, Nanay. Ingat ka. Sige, Ma. Mauna ka na. Ako na ang maglilinis at agad na uuwi. Maaga kang umuwi. Huwag kang mag-alala, Ma. Ingat. Kayamanan. Bigyan mo ako ng kayamanan. May kumagat. Ano ulit itong manual ng martial arts? Su Nu Jing. Sunujing, naglalaman ito ng paraan ng harmonya ng langit at lupa. Napakahalaga para sa pag-aaral at koleksyon. Ganun ka powerful. Para sa isang babae na mag-practice ng skill na ito, dapat siya ay makipag-ugnayan sa intimacy sa isang lalaki. Hindi angkop para sa mga bata. Ibibigay ko ito kay Jiang Huyi mamaya. Itong Sunujing na ito, bagay na bagay sa napakalamig na babaeng CEO na iyon. May sipon ako. Diyos, bigyan mo po ako ng totoong biyaya, ng mabuting biyaya. Patingin na, ang lakas nito. Isang malaking huli na hindi pa nangyayari kailanman. Wala akong pakialam kung anong malaking huli ka. Ngayon, mayroon akong 18 palad na pumapaslang sa dragon. Kahit anong malaking huli ka pa, lalapit ka sa akin. Akyat. Ayan. Naku, napakalaki nito. Ito ay bronze tripod. Ang 9 tripods ni Yu the Great gawa ni Yu ng Xia Dynasty, nagbabantay sa kapalaran ng 9 provinces, isang simbolo ng pinakamataas na kapangyarihan. Ito ang maalamat tripod na nagpapanatili sa 9 provinces. Ang 9 tripods ni Yu the Great. Mayaman ako, mayaman ako. Mayaman na ako, mayaman na ako. Ang kakaibang pangyayari na ito ay tiyak na nangangahulugang may lumitaw na napakalaking kayamanan. Sa direksyon na pinanggalingan ko lang. Imposible. Kailangan kong puntahan at makita ng sarili ko. Isang kayamanang tulad nito dahil nakita ko na ito, dapat ay akin na ito. Ang liwanag na ito. Isang dakilang kayamanan ang isinilang. Nangangamba ako na ang lungsod Jiang ay magkakagulo na naman. Nabigo ang kulay ng langit at lupa.
Lahat ng bagay ay yumuyukod sa pinagmulan. Ito ay isang palatandaan na lumitaw ang isang pambansang kayamanan. Tama nga, isang kayamanang puno ng kapalaran. Malaki ang itinaas nito sa aking kapangyarihan. Ang enerhiya ng dragon ay sumisirit sa langit. Lahat ng kababalaghan ay bumabalik sa pinagmulan. Ang siyam na kaldero ni Dakilang Yu ay muling lumitaw sa mundong ibabaw. Tatay, umalis na tayo dito. Sinabi ko sa iyong patayin si Zhou Haoyun. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Zhou Haoyun, tatay. Hindi tao si Zhou Haoyun. Alam niya ang 18 palad na pangsupil sa dragon. Anong 18 palad na pangsupil sa dragon? Hindi? Ano ang sinasabi mong kalokohan? Paano siya magkaroon ng ganitong kakayahan? Papa, totoo talaga. Kaya niyang baluktutin ang baseball bat gamit ang kanyang mga kamay at pinalipad kami lahat ng isang palmo. Papa, tayo na mabilis. Mamamatay tayo kung magtatagal pa tayo. Hoy, makinig. Papa, Chodawet. Tanong mo sa kanila kung hindi ka naniniwala sa akin. Opo sir, siya... Paano siya magkaroon ng ganitong kakayahan? Papa, tayo na. Masyadong mahuhuli tayo kung hindi tayo alis. Bilisan, magmaneho. Hindi pa ako nakapasok! Wei, hayaan mo siya. Magmaneho ng mabilis, umalis ka sa impyerno na lugar na ito. Lubusan naming nakagalit ang pamilya Jiang. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Ano, bakit ka biglang huminto? Magmaneho ng mabilis. Binata ang daan ay barado. Sino ang may lakas ng loob na harangan ang aming sasakyan? Sino ang may lakas ng loob na harangan ang sasakyan ng Gao family? Gusto mo mamatay? Ako ang humarang. Ano ngayon? Sus! Prinsipe ng Zhenan, hindi ko inakalang makikita kita rito. Prinsip ng Jenna. Ang kakaibang pangyayari sa langit at lupa kanina. Alam mo ba kung saan ito nanggaling? Oo, alam namin. Ikaw ang umunay. Opo, Ginoo. Nagmamalasakit pa rin pala si Zihao sa akin. Nandito ako. Sandali lang. Bumalik ka agad. Ginoo. Ang 1,000 taong pangarap ng pamilya, sa wakas ay matutupad na. Mayaman na ako. Sa subasta bukas, perpekto ito para magyabang. Nagtataka lang ako, magkano kaya ang 9 tripod ni Yu the Great ang ipagbibili? Ibigay mo sa akin, ta. Tayyay. Ang bigat talaga ng tripod na ito. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Nasa harap lang yan. Ang lakas ng hangin. Bakit ang lakas-lakas ng hangin? Kumapit kang mabuti, huwag kang matangay ng hangin. Ang siyam na kaldero ni Dakilang Yu, malapit na yan. Nandito na. Mas lalong gumaling ang pakiramdam ng katawan ko. Ginulat mo ako. Kailan pa dumating tong taong to? Hindi ko nga napansin. Mauna po kayo. May kailangan po ba kayo? Gusto mo bang hawakan tong kaldero? Nandito siya para sa siyam na kaldero ni Dakilang Yu. Ang siyam na kaldero ni Dakilang Yu, naging espiritu ng sandata na ito. Ang lakas naman.
Nailabas na niya ang espiritu ng artifact na ito. Panganib, umalis ka sa daan. Siya rin ay isang cultivation practitioner. Mahalagang kayamanan. Isang tunay na kayamanan. Kalimutan mo na. Ang makuha ito ay swerte ko. Ang mawala ito ay kapalaran ko. Ginoo, ikaw ba ay isang cultivation practitioner? Maari mo ba akong turuan mag-cultivate? Kung ituturo mo sa akin, ibibigay ko pa sa iyo ang tripod na ito. Kinilala na nito ang kanyang amo at umalis na. Ngayon ito ay isang ordinaryong bronze tripod na lang. Walang silbi ito sa mga cultivation practitioner. Pero may sarili kang oportunidad. Sa paglipas ng panahon, ikaw ay lalakad sa dakilang landas. Hindi mo kailangang kunin ako bilang yung guro. Oportunidad? Ang ibig niyang sabihin ay ang sistema. May papa rito. May iba pa akong negosyo. Alis na muna ako. Aba, lumilipad sa hangin. Kailan kaya ako Tumigil na ang hangin. Bilisan natin. Bilis! Huwag nang mag-aksaya ng oras. Na coming... What is coming? Huwag na, kalimutan na. Mayroon naman akong fishing system. Lahat ng ito ay magiging akin din balang araw. Akyat. Umuwi na tayo. Tuloy po kayo. Huli na ba ako, kataas-tasan? Mukhang ang bagay na iyon ay malamang kinuha ni Zhou Hao Yun. Tatay, paano kung gamitin natin ang Prince of Jianan para harapin si Zhou Hao Yun? Kataas-taasan. Tingnan ninyo, ang may-ari ng bakas na ito ay hindi pa makakalayo. Habulin na ba natin agad? Padala ang utos sa anumang halaga, maghukay ng 3 talampakan sa lupa at hanapin ang taong iyon. Bilisan mo. Maghanap ng mabilis. Zhou Hao Yun, si celebrate ka at patay ka na. Hindi na kailangang maghanap. Mahal na tagapayo. Ang lahat ng bagay sa dilim ay itinakda na ng langit. Huwag pilitin. Opo, Your Highness. Tatay, baliw na ba ang Prince of Jianan? Wala na ba sa katinuan? Nagpapatira pa sa langit. Tumahimik ka. Titigil ang paghahanap. Lahat umatras niya sa... Huwais, binagsaka na. Umatras na. Hindi na tayo maghahanap? Kamatayan. Bakit ka tumigil sa paghahanap? Dahil hindi para sa akin ang kayamanan, hindi ko na ito hahanapin. Hindi ka na maghahanap? O paano natin haharapin si Zhou Hao Yun? Kalimutan mo na, hindi pa dumarating ang tamang panahon. Hindi ko ipipilit. And Fikaxt. Ay dadadhana, ano ang gusto mo? Ingmula aking pamilyang Gao ay dis mapakita ng katapatan sa inyo, Prinsipe ng Jianan. Kami ay maglilingkod sa inyo. Sabihin, mula 21. Kayo ay aking mga tao na. Salamat, kamatayan. Paalam. Wala man na gaya nasa may panagana tayo mula sa bahay ng... Mula ngayon, may suporta na tayo mula sa palasyo ng Prinsipe ng Jianan. Kaya tayo hindi na matatakot sa pamilya Jiang. Wala nang takot. Zhou Hao Yun. Jiang Hui sadap cover din ang ipapanagutin kita. Nanay, uwi na ako. Huwag mo akong tawaging nanay. Bakit ka nandito? Paano mo nagawang magsalita kay Huiyi ng ganyan?
Hindi ka masaya na makita ako? Paano ako maglakas loob? Naayos mo na ba ang mga problema ng kumpanya mo? Ito ang tripod na... Ito ang siyam na tripod ni Dakilang Yu. Kanina ko lang ito nahukay. Sinasabi mo ito ang siyam na tripod ni Dakilang Yu? Ito raw ang siyam na kaldero ni Dakilang Yu? Oo. Ang maalamat na siyam na kaldero ni Dakilang Yu, libu-libong kilo ang bigat nito. Paano mo yan mabuhat ng isang kamay lang? Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Bakit hindi ko ito mabuhat? Ganun ba? Ikaw pala ang nanloloko sa akin. Pinoprotektahan kita. Handa na ang hapunan. Opo, tita. Iniligtas kita dahil mabait ako, ni hindi mo nga ito pinapahalagahan. Kain na. Gutom ka na siguro. Salamat po, tita. Sana magustuhan mo. Masarap po ang luto ninyo, tita. Swerte ni Hao yun. Kung gusto mo, kumain ka pa. Ang galing ng dalagang itong magpatawa. Ang galing ng dalagita na ito sa pagpapasaya sa iba. Tita, kumain ka rin. Busog ka na, anak? Busog na po ako, tita. Ay, gusto ko talaga ang batang ito. Ang galing niya. Anak, ang swerte mo. Mula ngayon, mabuti ang trato mo sa kanya. Hui, kung bibigyan ka niya ng masamang trato, lumapit ka lang sa akin. Ipaglalaban kita. Ligpitin natin ang mesa. Ako na po, tita. Tingnan mo ang sarili mo. Hui, maganda ka at magalang. Ganyan ang klase ng babae na marunong mabuhay ng maayos. Hindi katulad ng dating asawa mo. 5 taon na siyang hindi bumalik. Nanay, alam ko. Huwag mo nang ligpitin. Ako na. Tita, may kailangan akong asikasuhin sa kumpanya. Kailangan ko nang umalis. Aalis ka na? Hao yun. Bilisan mo. Samahan mo si Huyi palabas. Sige. Paalam, tita. Paalam. Dalawin mo ako ng madalas. Ngayon, salamat. Para saan? Sa 5 taon mula nang ako'y ikinasal, ngayon ang pinakamasaya nang ngumiti ang nanay ko. Walang anuman. Madalas na akong pupunta mula ngayon. Huwag mong kalimutan. Ako ang iyong nobya. Tama. Sige, mas mabuti pang umuwi ka na. Hoy. Oo nga pala. Pwede mo ba akong tulungan na humanap ng mas maraming tao? Ang tripod na yan ay sumasakop ng sobrang espasyo. Gusto kong dalhin ito sa subasta. Sige. Ayusin ko ito para sa iyo. Umuwi ka na ngayon. Huwag mong patagalin ang paghihintay ng nanay mo. Tapos ikaw, ingat sa biyahe. Gets. Magpadala ng 2 lalaki sa bahay ni Joe Hao-yun para maglipat ng isang bagay. Kaagad, miss. Aayusin ko ito kaagad. Narito na ba ang mga lalaki? Narito na sila, pero dalawa lang sila. Walang paraan na maiangat nila yan. Minamaliit tayo. Mukhang ganoon. Sanay naman dirigma ang 2 lalaking yon na kasama ko. Kaya mong buhatin mag-isa ang tripod na yan. Talagang kaya nila yan. Hindi, pero... Di mo ginamit ang lakas mo. Ginawa ko, ikaw. Ginawa ko rin. Sige, may urgent akong bagay dito. Ibaba ko na. Idvel. Hey. Huwag na, ako na. Master Joe, ang bigat talaga ng tripod na ito. Baka masaktan ang likod mo.
Pa, anong kailangan mo? Dumating na sa Jiang City ang Royal Advisor. Ang Royal Advisor? Di ba't nagretiro na siya? Ang siyam na kaldero ni Yu the Great. Lumitaw na sila sa ating Jiang City. Ano? Nakataon lang. Wala, sa prinsesa nito lumitaw ay malapit mismo sa bahay ni Zhou Haoyun. Baka naman, totoo pala ang sinabi ni Zhou Haoyun. Ito ang siyam na kaldero ni Yu the Great. Ako, huli ko lang ito. Pa. Sa tingin ko, alam ko na kung kanino ang siyam na kaldero. San? San? Tuway. Binibini, nailipat na namin ang tansong tripode. Kayong dalawa lang? Opo, Binibini. Mukhang mali ako. Ang siyam na tripod ni Dakilang Yu ay napakabigat. Hindi ito maigagalaw ng 2 tao. Hoy, sabihin mo agad, nasaan ang tripod? Tai. Hindi ko rin alam. Nagkamali lang. Hi. Akala ko nga, pisin ang siyam na tripod ni Dakilang Yu ay hindi madaling hanapin. Gaya ng inaasahan sa pagtitipon ng mga elite ng Jiang City. Napakaganda ng okasyong ito. Tunay nga itong kahanga-hanga. Huyi, ang ganda-ganda mo ngayon. Ibig mong sabihin, hindi ako maganda nun? Tio! May biglaan siyang ginawa kaya hindi siya makakapunta ngayon. Tagapayo ng hari. Ang siyam na tripode ni Dakilang Yu. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin ang ito. Sigurado akong mahahanap natin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Hindi na kailangang hanapin. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Binibini, ilang araw na kitang hindi nakikita. Mas lalo kang gumaganda. Sino ito? Zhou Haoyun ang pangalan niya. Siya ang nobyo ni Jiang Puyi. Ito sa palilibing sa pamilya Jiang. Ang kanyang pangalan ay Zhou Haoyun. Siya ang nobyo ni Jiang Puyi. Ito sa ang isa, Bans may wedding sa pamilyang Jiang. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na magsalita ng napakayabang. Bakit ka nandito? Ano? Nagtataka ka lang kung bakit kami nandito. Ay nako, ang pamilyang Gao ay nanumpa ng katapatan sa prinsipe ng Jianan. Bilang nangungunang pamilya sa Jiang City, sini ba panahon na para ang mga Jiang ay bumaba? Ang mantang prinsipe ng Jianan ay makapangyarihan. Paano naging malapit ang pamilyang Gao sa kanya? Mula ngayon ang pamilyang Gao ang mamumuno sa Jiang City. Binibining Jiang, gusto mo bang maging alila ko? Gaya ng inaasahan ko, ang aso ay hindi nagbabago ng ugali. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong babatuhin kita sa tuwing makikita kita. Ano ang ginagawa mo? Lumuhod. Marunong siya ng martial arts. Ano-ano pang mga lihim ang mayroon ng lalaking ito? Kaya mong sabihin ko sa iyo, nasa likuran namin ang prinsipe ng Jianan. May lakas ka bang manakit sa amin? Ano naman kung ang prinsipe ng Jianan? Ako, si Zhou Haoyun, ay walang kinatatakutan. Ang sasakit ng mga salita mo ngayon. At ininsulto mo ang aking nobya at ang pamilyang Jiang. Dapat kang magbayad. Ang lakas ng loob niya, karapat-dapat talagang maging lalaki ko. Dragon. Tulong. Tigo. Haoyun, wag. Ano yung problema? Kapag tumunog na ang gong, walang sino mang pinapayagang magsimula ng away. Kung susuway ka, kahit ang pamilyang Jiang ay hindi ka kayang protektahan. Sa ngayon, swerte ka. Magsaya kayo. Bahala kayo.
Opisyal nang magsisimula ang subasta ngayong gabi. Ito ang unang kayamanan. Mga panauhin, ang unang item ay ang unang niyebe sa mga ilog at bundok. Sa larawan, ang mga bundok ay natatakpan ng niyebe at dahan-dahang dumadaloy ang mga ilog. Maganda ang pagkakagawa at malalim ang pag-iisip. Hindi masama ang larawang ito. Wow, mahal. Ang ganda ng larawang ito. Gusto ko yan. Sige, man. Bibilhin ko yan para sa'yo. Ako'y paskira ng 1 milyon. Marutasim, gusto ko ang larawang ito. Huwag niyo akong kalabanin. Binatang Chinonggao. Halos 10 milyon ang halaga ng pinturang ito sa merkado. Paano mo? Ano? May problema ka ba sa akin? O sa pamilyang Gao? Huwag kang padalos-dalos. Hindi natin kayang saktan ng pamilyang Gao. Mawawalan tayo ng lahat. $10 milyon. Salamat, Binibini. Salamat, Binibini. Si Binibining Jiang ay nag-alok ng 10 milyon. May mas mataas pa bang alok? Jiang Huiyi. Sinasadya mo bang kalabanin ako, di ba? Sa isang subasta, ang pinakamataas na bid ang laging nananalo. Kung hindi ka kontento, pwede mong taasan ang iyong bid. Sige. 20 milyon. Sige. 20 milyon. Baby, kinastos mo lang ang 20 milyon parang walang halaga. Ang galing mo talaga. Batang gastador ka, bagay na nagkakahalaga ng 10 milyon at binili mo ito para sa 20 milyon. Dad, Hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa reputation ng ating pamilya. Bukod pa, ang mga prominenteng pamilya na nakadepende sa atin ay nagbigay sa atin ng kabuuang 2 bilyon. Hindi natin kailanman maubos ito. Hindi kailanman. Sige, gawin mo ang gusto mo. Hindi ko na ito gusto. Hayaan mo siyang magkaroon nito. Honey, hindi mo ba talaga gusto ang painting na ito? Eins, pag gusto nito ay isang bagay. Pero hindi ako nagpapaloko. Isang pinturang nagkakahalaga ng 10 milyon at binili mo ito ng 20 milyon. Baliw ka na ba? Tama. Kung ang mga anak natin sa hinaharap ay maglakas loob na maging ganito kaaksaya, papatayin ko siya gamit ang pamingwit. Bago mo siya paluin, dapat muna nating tingnan kung may sira ba sa kanyang utak. Ikaw! Ang kapal ng mukha mong insultuhin ako. Zihao, huwag mong babaan ang sarili mo sa kanila. Marami pang panahon. Mag-kick na patay. Buti na lang nandito ang pamilya Jiang ngayon. Kung wala ang pamilya Jiang, paano kaya mabubuhay ang maliliit na pamilya tulad namin? Binabati namin si Ji Gao Zihao sa pagkapanalo sa pagbid para sa pinturang First Snow on the Rivers and Mountains sa halagang 20 milyon. Sunod, meron tayong lot number 2, isang pares ng Royal Hotan Jade Bracelets. 10 milyon. 50 milyon. Sunod, meron tayong lot number 3, sinaunang aklat ng Song Dynasty na collected annotations on the Analects. 50 milyon. 80 milyon. May kumakol kanina parang aso. Kahol ka nga. Bakit hindi pa nag-bid ang pamilya Jiang? Pero kahit pa nila sa mga item dahil. Baka naman ubos na ang pera nila. Lahat ng item ngayon ay mapupunta sa aking pamilyang Gao. Heto na. Yung susunod na ay ang pinakamahalagang bahagi ng auction na ito. Ang tripod ng 9 provinces ni Yuda Great. Matapos ma-authenticate ng mga eksperto sa archaeology sa pamamagitan ng paghahambing sa mga sinaunang talaang tripod na ito,
ay talagang hinulma mula sa tanso ng 9 provinces. Libo-libong taon na ang nakalipas matapos ang kontrol sa baha, ang tripod ng 9 provinces, ito ay isang pambansang kayamanan na sumasagisag sa pagkakaisa ng kaharian. Isang haligi ng bansa. Noong una, ito ay umiiral lamang sa mga talaang kasaysayan. Ngayon, ito ay lumitaw sa mundo sa unang pagkakataon. Isang kayamanan. Babylon's designed to you mean. Ang tripod na ito. Ito ba talaga ang maalamat na tripod ng 9 provinces ni Yu the Great? Mahal, kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Meron talagang mga mapa ng bundok at ilog dito. Kung ito ay tunay, ito ay talagang isang pambansang kayamanan. Tripod ng 8 provinces, tripod ng 9 provinces, ano man. Ito ay isang pangit na tripod lamang. Kung hindi ka edukado, manahimik ka. Huwag mong ipagpalagay ang iyong kamangmangan sa kawalan ng alam. Ikaw, paano mo ako hinamak? Ang auction ay opisyal na magsisimula. Panimulang presyo, 1 bilyon. Sino ang unang magbibid? Ano 1 bilyon? Tira ka ba? Ako ay nagbibid ng 1 bilyon. Matthias, bakit ka nagbibid para sa tripod ng 9 provinces ni Yu the Great na ito para saan? Alam mo ba ang Imperial Advisor? Siya ay isang cultivator din. Paano mo nalaman? Kakaunti lang ang nakakaalam nito. Narinig ko ito mula sa isang matandang lalaki. Ang pamilya Jiang ay nagsilbi sa Imperial Advisor sa loob ng maraming henerasyon. Yung tripod na ito ay may daladalang malaking kapalaran. Napakahalaga nito para sa Imperial Advisor. Kailangan kong makuha ito. Zihao, siguro hindi na tayo dapat magbid. Ang Saum liquid capital ng aming pamilyang Gao ay 1.5 billion lang. Nagmayabang na tayo kanina. Kung hindi tayo mag-bid ngayon, kung hindi ba tayo mapapahiya para sa pamilyang Gao? Basta't may lakas tayo, maaari nating bawiin ang ating dignidad anumang oras. 1 bilyon sa unang pagkakataon. 1 bilyon sa ikalawang pagkakataon. 1 bilyon. Ikatlo. Sandali. Tagapagpasimula. Ang bagay na ito, hindi ko ito ibebenta. Hoy yun, ikaw. Mahal, bakit ka gagastos ng 1 bilyon para bilhin ang sarili mong bagay? Para lang kumita ang ahente. Salamat, Haoyun. Pamilya tayo. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ginong Joe, kapag nagsimula na ang subasta, hindi na ito mapipigilan. Mangyaring sundin ang mga tuntunin ng subasta. Sige, mukhang. Kailangan na lang nating hayaan ang ahente na kumita ng 1 beses. Salamat, Haoyun. 1 bilyon. Sa uling pagkakataon. 1 bilyon sa ikalawang pagkakataon. 1 bilyon sa ikatlong pagkakataon. Iwas yung pag-asakin na 1.5 billion. Ang pamilya Gao. Di ba tumigil ka sa pagbid? Bakit ka biglang nagbid? 1.9 bilyon. Parang, ang 9 provinces tripod ni Yu the Great hindi madaling makuha. Papa, nababaliw ka ba? Hindi mo naiintindihan. Ang tripod na ito ay ang treasure na hinahanap ng Prince of Jenan. Hello? Master, ang nakuha ni Joe Haoyun sa sinaunang well ay ang 9 provinces tripod ni Yu the Great. Ano? Pinahahalagahan ng Prince of Jenan ang 9 provinces tripod ni Yu the Great. Nang lubusan na kailangan niyang makuha ito sa anumang paraan. Anong klaseng swerte ang meron ni Josie Howe? May nakuha siyang maganda kahit sa isang lumang well. Gaano katagal bago tayo makarating sa auction site? 10 minuto pa, Your Highness. Bilisan, kailangan nating makarating doon agad. Nagbid ako ng 2 bilyon. 2.5 billion. Miss Jiang, wala na tayong pera, di ba? Alam ko, kung spera ka wala laking liquidity capital na mayroong galawin ng iyong pamilyang Jiang ay 2.5 billion. Ang pinuno ng pamilyang Jiang ay wala sa bahay.
Maaari ka bang gumawa ng mga desisyon para sa pamilyang Jiang? Tagapag-ayos. Maaari bang ang subasta ay ipagpaliban ng 10 minuto? Kapag nagsimula na ang pagbibida, hindi na ito maaring itigil. Tatay, sagutin mo ang telepono. Hindi na kailangang sagutin. Lahat ng kailangan mo. Sa mundong ito, ay may sariling kapalaran. Isang tripod ng mga ito ay hindi para sa akin. Sige. Hindi sumasagot si tatay. Ano ang dapat nating gawin? Ito. Ang pamilyang Jiang ay may ganito lang na kapangyarihan. Mihal, ikaw pa rin ang pinakamahusay. Huiyi, narito ako. At ang 60 million na ibinigay mo sa akin. Pero ito ay para sa iyo. Ngayon, mas kailangan mo ito kaysa sa akin. $256,000 million. 2.6 billion sa unang pagkakataon. 2.6 billion sa ikalawang pagkakataon. 256 billion sa ikatlong pagkakataon. Sa wakas, makukuha na ba natin ito? 3 bilyon. Ito ang lahat ng ari-arian ng aking pamilyang Gao. Dapat na wala ng mga aksidente. 3 bilyon sa unang pagkakataon. 3 bilyon sa ikalawang pagkakataon. 3 bilyon sa ikatlong pagkakataon na ipagbili. Maligayang batiji noong Gao. Para sa pagpanalo sa bagay na ito, sa halagang 3 bilyon ang siyam na lalawigan na tripod ni Yu the Great. Ay. Nakuha na natin ito. Sama langin. Tripod ng siyam na lalawigan ni Yu the Great pag-air na ng pamilya natin Gao. Anak, Ay! mula na ngayon sa Jiangcheng, walang sino man ang makakapigil sa'yo. Walang sino man. Mula ngayon ako ang First Lady ng Jiangcheng. How yun? Kumusta ang pag-arte ko? Ang galing. Tingnan mo 3 tanga ang naloko. Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Inayos ko lang ang sitwasyon mo. Narinig ko yan sa isang matanda. Pero kung ang habol mo ay cultivation, huwag mong bidahan. Bakit? Dahil wala na itong silbi. Ano? Pero maaari nating lokohin sila. Huy, kailangan kitang makipagtulungan sa akin ng ganito mamaya. Ganito ang gagawin natin. Ano? Ikaw ba ang kumalat ng lahat ng chismis na yon? Eksakto. Ikaw, anong lakas ng loob mong lokohin kami? Ito ang tinatawag na gustong mabiktima. Oh! Tatay, na nanaloko tayo. Yung 3 billion natin, nawala na lang ba ang 3 billion natin? Wala yan. Ito ang tripode ng siyam na lalawigan ni Yu ang dakila. Ito mismo ang hinahanap ng prinsipe ng Gennan.
Sino siya? Siya ang prinsipe ng Jenan. Ang tripode ang siyam na lalawigan ni Yu ang dakila. Napakaganda. Talagang napakaganda. Sino ang may-ari nitong tripode ng siyam na lalawigan ni Yu ang dakila? Aha. Mahal na prinsipe, ako po. Ako, ang inyong prinsipe, ay bumabati sa kagalang-galang na maestro. Prinsipe ng Jenan Malik yata. Nakakasulat ito sa talangka nanin. Walang pagkakamali. Ang inyong kamahalan, bakit napakahalaga sa inyo ng kaldrong ito? 1,000 taon na ang nakalipas. Ang aking angkan ay mga alipin ni Hari Yu. Nakasulat ito sa aming salaysay ng lahi. Ang sino mang kilalanin ng kaldron ng siyam na lalawigan bilang Panginoon ay ituturing na kagalang-galang na Panginoon at igagalang magpakailanman. Anak. Tatay. Yaman na tayo. Sikat na tayo. Ang ibang tao nagpapatalo sa sariling lalang. Hawin, dapat na tayong umalis. Teka. Sino ang nagsabing pwede kayong umalis? Huwag kayong gagalaw. Prinsipe ng Jenan. Ano po ang utos ninyo, Panginoon? Ang dalawang ito laging kumalaban sa aming pamilya Gao. Dapat silang mawala. Opo, kagalang-galang na ano. Na pinuguro. Dapat nang matapos ang katatawanan ito. Senior. Ako si Jiang Hui mula sa pamilya Jiang. Ito ay away ng aking pamilya Jiang at ng pamilya Gao. Mangyaring huwag makialam, Senior. Ang paglapastangan sa kagalang-galang na guro ay paglapastangan sa akin. Akala ko ang Prince of Jenan ay isang makatwirang senior. Hindi ko inasahang ganyan ka rin pala. Huwag kang magpadalos-dalos. Ano ang sinabi mo? Mangyaring patawarin mo ako, Senior. Walang galangas pa sa sek. Sana... Manda kang mamatay. Yay! Gulat. Marunong kang martial arts, Del. Oo. Sa ganitong kaso, hindi ako mang-aapi ng ordinaryong tao. Sige. Pagbaba ng tigre sa bundok. 18 palad na nagpapahinuhod sa dragon. Kamusta ka? Okay lang ako. Senior, nagkamali kami. Pakipalaya siya. Huli na. Takbo. Takbo lang. Hindi ako aalis. Mag-asawa kami. Magkasama kami sa lahat. Sige. Ang pagkikita sa iyo sa huling bahagi ng buhay ko ay swerte ko. Ako rin. Maghanda kang mamatay. Ano ito? Itong weapon spirit. Zhou Haoyun, siya ang tunay na Panginoon ng siyam na lalawigan na kaldero ni Yu the Great. Pagbati sa Imperial Advisor. Bakit nandito ang Imperial Advisor? Danya Chidi, Pais... Binata. Nagkita ulit tayo. Kaya pala ikaw ang Imperial Advisor. Isang titulo lang yan. Tapos na tayo. Paano niya rin kilala ang Imperial Advisor? Hindi ko dapat hiniwalayan si Zhou Haoyun. Tatay. Magaling ang ginawa mo ngayong araw.
Hindi mo ikinaya ang ating pamilyang Jiang. Nagkasala ako sa kagalang-galang na guro. Ang kasalanan ko ay hindi mapapatawad. Patawarin mo ako, kagalang-galang na guro. Swerte na daya rin ang kanyang kamahalan ng mga masasamang tao. Tapusin na natin ito, ano? Dahil sinabi ni Elder Jiang, ay hayaan na natin ang usaping ito. Salamat, kagalang-galang na guro. Mula ngayon, si Zhou Haoyun ang magiging pinakamahalagang tao sa Jiangcheng. Nakasakit ka sa kagalang-galang na guro. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Ay nako, mali kami. Kasalanan namin lahat. Dalhin ninyo sila. Ikulong ninyo sila. Hindi. Paumanhin, mali kami. Huwag kang magmalaki, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak. Makakatanggap sila ng nararapat sa kanila, hindi pa ngayon. Haoyun, magpakasal ulit tayo, okay? Mula ngayon, mamumuhay ako ng maayos kasama mo. Hindi na ako magiging mapagmataas muli. Miss Ye, alamin mo ang lugar mo. Asawa ko na ngayon si Haoyun. Naipit lang ako sa isang halik. Kung patuloy mo siyang aaligiran, huwag mong sisihin ang aking pagiging bastos. Tara na. Hoy, tara na. Bakit wala kang sinasabi? Ang tapang mo kanina. Parang panaginip lang. Kanina lang ay isa ka lamang mangingisda. Ngayon, ikaw na ang numero 1 sa Jiangcheng. Kahit sino pa ako, kahit isang araw ay maging pinakamagaling ako sa buong mundo, asawa mo pa rin ako, Jiang Hui. Oo, tama. Gabi na, uuwi na muna ako. Sige. Hoy, sandali. Meron akong para sa iyo. Ano yan? Isang bagay na nahuli ko habang nangingisda. Nahuli habang nangingisda? Ang nakaraang jade ng Heshi, ang 9 Provinces tripod, lahat iyon ay bihirang kayamanan. Mas espesyal pa kaya ang bagay na ito ngayon? Nahanap ko. Ano ang problema? Una, isang pangako. Huwag kang magalit pag nakita mo. Kailan ba ako nagkasira ng aking salita? Bilisan mo, hayaan mo akong makita. Ito. Ang Classic of Plain Woman. Ang pangalan lang ay parang espesyal. Oo. Posible itong isang sinaunang libro ng medisina? Zhou Haoyun. Walang hiya. Nagpangako tayo na hindi ka magagalit. Paano mo ipinakita sa akin ang ganitong nakakahiya libro? Talagang hindi mo pa ito nabasa. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Para sa sarili mo ang ibig mong sabihin. Hoy, hoy. Congratulations, host. Nakita mo ang reservoir. Meron kang 3 pagkakataon para mangisda ng kahit ano. Gamitin mo? Oo, gamitin mo. Gamitin mo. Gamitin mo. Gamitin mo. Gamitin mo. Gamitin mo. Wala akong ideya. Ano kaya ang mahuhuli ko ngayon? Maya. Dear, ang init ngayon. Anong ginagawa mo dito? Wala akong ginagawa sa opisina ngayon, kaya sumama ako sa'yo para magbantay habang nangingisda. Sige. Mahal, ano kaya ang mahuhuli mo ngayon? Aray? Mahal, ingat. Ano ba to? Ang bigat nito. Akyat. Ito ay... Ang kakaiba ng paraan ng pagpapakita nito. Parang may nahuli akong napakaganda.
Meow! Dear, parang nagkamali tayo. Meow!